Okay, let's go. Hi everyone! For today's vlog, samahan nyo akong puntahan yung sikat na pasyalan dito sa Malaysia. At dahil holiday ngayon sa Malaysia, gagala ang lola nyo. So ayun na nga po, mula nga po sa accommodation ko, nagbook lang ako ng Grab papunta ng Batu Cave. Halos aabutin nga po ng 30 minutes papunta ng Batu Cave. Ayan, nandito na ako sa Batu Caves. Ito yung pinakasikat na pasyalan dito sa Malaysia. So marami pang tao sa gate. Hihintayin ko lang po matapos yung pila sa gate. Then papasok na po tayo. So ayun na nga po, matapos nga po yung 2 minutes na paghihintay, pumasok na po ako. Sa pagpasok nga po dito, magbabayad ka lang ng 15 ringgit. At meron din po sila mga dress code. Kailangan po naka-pants at naka-jacket ka kapag pupunta ka dito. Dahil karamihan na pumupunta rito ay mga Muslim. So ayan na nga po, nakapagbayad na ako ng gate. At hindi ko pa alam kung alin sa dalawa ang uunahin kong puntahan. Dahil dalawa po yung pasyalan dito. Meron po silang tinatawag na 274 steps. At yung isa po ay ang Batu Cave. At dahil malapit sa gate ang Batu Cave, siya ang una nating pupuntahan. Isang tips nga po sa pagpunta rito, kailangan matibay yung sikmura nyo sa amoy ng mga tao dito. Hindi naman po sa pang-judge, pero kapag nandito ka, mapapamura ka talaga sa amoy. Amoy mekos-mekos insan. What? Pero meron din naman ibang walang amoy. Basta hindi ko ma-explain yung amoy ng iba. Ewan ko ba, masela lang siguro yung pang-amoy ko. Kasi sa Pilipinas, kahit pagod yung tao at tumutuloy yung pawis nila, maaamoy mo talaga silang mabango. Pero I understand naman yung amoy ng mga tao dito dahil sinasabi nga ng karamihan na dahil daw sa kinakain nila. Anyways, balik nga tayo dito sa pinuntahan kong lugar. Ito nga palang Batu Cave ang pinakasikat na pasyalan dito sa Malaysia. Actually, malayo-layo siya sa city. Aabutin siya ng 1 hour and a half mula sa city papunta rito sa Batu Cave. So ayun na nga po, papasok na po tayo ng cave. Kaya po pala siya tinawag na Batu Cave kasi literal na bato. Baka ibang bato yung nasa isip nyo ha. Oh my God, ano kaganda oh. Wow! Wow, ang ganda. It's beautiful. Long way. Long way. Wow, ang lamig niya dito oh. Parang naka-aircon. Ayan si ano. So ayan na nga po, makikita nyo po yung nakahigang estatwa. Siya po ay si Lord Murugan. Napakaganda nga po ng kwento niya. Siya yung naging bayani kung bakit nabuo tong Batu Cave. At hanggang ngayon nga po, ang lamig na nararamdaman sa loob ng kuweba sa pagpasok pa lang ay ang kanyang iniwan na kapayapaan mula sa banal na meditasyon. Ganda ng tumuro oh. Temple. Pakaganda ng bato oh. May tumutulo. Taas no. Taas naman ang kuweba na to. Sino kayo tinuturo niya? Grabe yung akyatan, no? Kaya na guys, andito na ako sa pinakamataas na. Nakakatakot siya. Oh my God.
There's nothing here. Ayun guys, bababa na ulit tayo. Diba parang tanga lang. It's so scary. Sorry. May ano sila dito, ilog oh, parang sarap maligo. So ayan na nga po, pababa na ako at pupunta po ako sa kabilang cave. Yung kabila po pala ay ang tinatawag na 274 steps. Siya po yung pinakamataas na cave. Napakaganda nga po ng lugar na to at masasabi kong sulit ang binayad yung 15 ringgit. Kung i-convert nyo po yung 15 ringgit sa Philippine money is 232 pesos diba? Lang. Sa halagang 230 pesos, ang ganda ng lugar na pupuntahan mo. So, ayan na nga po. Meron po pala akong na-meet na isang tao dito habang naghihintay ako ng pila sa gate. Siya po ay si Barat. Taga-Turkish po siya. Hindi po siya marunong magsalita masyado ng English. At hindi rin po sila nagkaintindihan nung naniningil ng bayad sa gate. Syempre, dahil lang sa dugo nating mga Pilipino ang matulungin, tinulungan ko po siya makapasok sa gate. At ang ending, naging tour guide niya pa ako. O, diba? Ayaw, di ma! Sana nakalabas na kami. Pupunta kami sa Malaki. So, ayun na nga po, hanggang dito na lang aking video. Sana magustuhan nyo at abangan nyo po ang aking pagpunta sa 274 steps. Kapangka!